Isa pong mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat na makabalik po dito sa inyo at last time ay hinubad ko yung jacket ko pero ngayon talagang mapapasuot po ako ng jacket. Kasama ko po ngayon ang aking may bahay at ang aming ilang pong kapatid sa iglesia at nagpapasalamat kami sa pag-iingat ng Panginoon na nakarating po kami ng ligtas dito at kami po ay nagagalak na sa araw ng pagsamba pong ito ay kasama po namin ang mga kapatiran dito sa PRBC Tayabas. Bago po tayo magsimula ng ating pag-aaral, samahan niyo po muna po akong manalangin. Aming dakilang Diyos at aming Ama, papasalamat kami sa oras at sa araw na inyong tinakda para kami ay inyong katagpuin. Kinikilala namin, O Diyos, ang inyong mabuting pamamahala na sa araw ng Panginoon, kami ay inyong dalhin dito sa lugaring ito at makasama ang inyong mga minamahal na bayan, ang inyong mga hinirang sa lugar na ito upang kami ay makiisa sa kanila sa araw ng pagsamba. Sa amin pong paksang pag-aaralan, O aming Diyos, hiniling po namin ang inyong pagsama at we are not taking this subject lightly because it is about your glory and beauty. Hiniling po namin na buksan mo po ang aming mga mata at hiniling po namin ang inyong spirito ang siyang umakay po sa amin sa katotohanan ng aming pag-aaralan sa umagang ito. At dalhin po kami nito sa mayamang pagsamba, sa malalim na pagkakilala sa inyo at pagsamba na napupuno ng pagkamangha at kagalakan. Tulungan niyo po kami sa araw at oras pong ito sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay marahil sa inyo po ito ay bago dahil sa akin pong karanasan, ang ating pong subject na pag-aaralan na ito ay never ko pong narinig na naituro maging sa akin pong former church. Ako po ay nung ako'y naging mananampalataya, wala po akong ideya sa subject na ito na may ganito po palang subject, mayroong ganitong uri ng Christian doctrine. Ang pag-aaralan po natin ngayon is Beholding the Beauty of God. Ang masdan, ang kagandahan ng ating Panginoon. Sa tagal ko na rin pong isang pagiging mananampalataya at sa akin pong former church, hindi namin natalakay ni isang beses ang paksa na ito. Kaya ang nagiging bunga po nito, kung hindi po ito pag-aaralan at hindi magiging aware ang maraming churches ngayon sa napakagandang topic na ito, ang ating pagsamba will become dull. Marami sa ating panahon ngayon ang inip at bagot sa kanilang pagsamba at tinitingnan nila ang kanilang buhay pananampalataya na kung ano lang yung tinitingnan nila, ano bang pwedeng gawin ng Diyos sa akin, na hindi natin nakikita na ang buhay pananampalataya, you cannot be a joyful Christian, hindi kayo magiging isang mananampalatayang na pupuno ng kagalakan at pagkamangha sa Diyos kung hindi natin makikita ang kanyang kagandahan. Nang ito po yung first kong na-encounter, ang laki po ng binago nito sa akin, the way basahin ko ang Biblia at sa aking pangangaral, dahil nakita ko na ang Diyos ay hindi nagdadamot ng kanyang sarili. Sa kagandahan niya, hindi itinago ng Diyos ang kanyang kagandahan at ipinapahayag ng Diyos ang kanyang kagandahan, natatangi ito sa iglesia. Dapat po nating ma-appreciate yung privilege ng isang church dahil hindi ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili, yung kanyang natatanging kagandahan hindi sa White House, hindi sa Malacanang, hindi sa mga matataas na pagtitipon, kundi pinakita ng Diyos ang kanyang natatanging kagandahan sa iglesia. At nawa po tayo ay mahamon sa paksa na ito. Ito po sineserye namin sa aming iglesia, kaya po hindi pa kami tapos. Pero ako po yung napilitang tapusin ito sa inyo dahil hindi ko po alam kung kailan ako makakabalik dahil ito po yung serye. So, may mga bagay na hindi po ako mabibigyan ng detalye just for the heads up. May mga areas na sa subject na ito, marahil baka meron sa inyo na makapag
go further sa study na ito, at sabihin niyo, parang hindi ito tinuro ni Pastor John. Posible pong hindi ko talaga maituro yon because of time. Kaya po, gusto ko lamang pong, kumbaga, magbigay ng pasilip, maudyukan kayo na mag-go further sa study na ito, na napakaganda ng subject na ito, Beholding the Beauty of God. Kaya simulan po natin ang paksa na ito. Gusto ko pong i-introduce sa inyo, meron pong dalawang uri ng pag-aaral regarding the beauty of God. It's either the beatific vision. Ang beatific vision, ito po yung kung saan kapag tayo ay nasa presensya na ng Panginoon, magkakaroon tayo ng beatific vision na sa pinakamabilis na paliwanag, ang beatific vision, ito yung pagkakaroon natin ng mukhaang face-to-face with God, na makikita natin ang ganda at ang kaluwalhatian ng Panginoon unhindered through the face of Christ, sa mukha ng Panginoong Hesukristo. Pero hindi yung essence, hindi natin makukomprehend ang Diyos. But magkakaroon tayo ng enough vision para makita natin yung hindi maarok na kaluwalhatian ng ating Panginoon. Yun po ay beatific vision. Pero ngayon po ang ating pag-aaralan, medyo in preparation for the beatific vision, ako po ay nag-switch sa study na tinatawag na theological aesthetics. Now, pag sinabi natin aesthetics, siguro ay familiar po kayo dyan, yan ay it pertains to beauty, kagandahan. Kaya po kapag tinitingnan natin yung mga bagay, sinasabi natin, maganda yung kanyang aesthetic. Ibig sabihin yung kanyang panlabas na anyo, may kagandahan. Ano po? So, ano po bang ibig sabihin ng theological aesthetics? Dahil kapag ka po tiningnan natin, theological aesthetics, parang napaka-technical. Gusto ko pong ipaliwanag yan sa pinakasimpleng paraan na ma-appreciate natin at maunawaan natin. Bibigyan ko po kayo ng short and longer definition pag sinabi nating theological aesthetic, para hindi po kayo, kumbaga parang hindi natin para hindi siya nakaka-intimidate pakinggan, theological aesthetics. Theological aesthetic, by a short definition, it means the study and contemplation of God's beauty. Ganun lamang po siya kasimple. Ito po ay pag-aaral at pagbubulay-bulay ng kagandahan ng Panginoon. Kita niyo po yung mga theologian, pinahirapan pa tayo. Ilan pa lang ibig sabihin noon? Theological aesthetic, ibig sabihin lang noon ay pag-aaral at pagbubulay-bulay, o paglilimi-limi sa kagandahan ng Diyos. Kaya pagka nakita niyo po yan, alam niyo, pinatechnical lang man po ng mga scholar, pero ayun pong ibig sabihin ng theological aesthetic. Ngayon, ito pong longer definition ay bibigay ko po sa inyo. Dito nyo po makikita kung ano ang tutunguhin, ano yung trajectory ng study na ito. Now, for the longer definition, theological aesthetics mean, ito po ay the study and contemplation of God's eternal beauty as revealed through His work of creation, redemption, and glorification, authoritatively disclosed in Scripture, and perfectly manifested in the person and saving work of Christ. So ayan po ang theological aesthetic. Pag po sinabi nating theological aesthetics, ang una po dapat nating maintindihan diyan, ang pinag-aaralan natin ay hindi basta beauty. Ang pinag-aaralan po natin ay eternal beauty. So ibig sabihin, hindi ito temporal beauty. Pinag-aaralan natin yan ngayon. Saan natin makikita itong eternal beauty na ito? Itong eternal beauty na ito ng Panginoon, nagre-reflect po yan sa creation. Sa creation, sa lahat ng gawa ng Panginoon, whether in creation, redemption, and glorification. So, pag tinignan natin ang creation, may makikita tayong beauty. Ano po? Hindi ko lang po may elaborate ngayon itong beauty na nare-reflect natin sa creation. Mamaya magkakaroon tayo ng konting elaboration diyan. Pero sa creation, makikita natin, mare-reflect natin yung eternal beauty ng Diyos, nagre-reflect. Pero, kapag ka po tinignan natin ang focus po ng theological aesthetic ay
kung ano yung ni-reveal sa Scripture. Ano po, hindi po tayo magpo-focus dito na parang sasabihin natin na maganda ang creation, kaya maganda ang Diyos. Saan po tayo nagsimula? Sa beauty ng creation. Mali po yun. Hindi po tamang deduction yon. Kailangan tayo magsimula sa Diyos at sasabihin natin, eto pala ang Diyos, ganito siya kaganda, kaya pala maganda ang creation. Hindi po reference point ang creation kasi pag nakita nating maganda ang creation, yung beauty ng creation, i-impose natin sa Diyos, mali po yun. Magkakaroon tayo ng wrong idea sa anong uri ng beauty meron ng Diyos. So pagdating po sa Scripture, meron pong, nariyan po yung merong special revelation ng Panginoon sa work of redemption at glorification. Ano po? So lahat pong yan, na-reveal yan sa Scripture. Pag ang Diyos, sa kanyang work of creation, marereflect natin, dahil ang Diyos ang gumawa ng creation, because God is beauty, ang Diyos ay kagandahan, ang kanyang work of creation, marereflect doon. Kaya pag nakita niyo po ang isang taong talented sa paggawa ng kanta, makikita ninyo yung kanyang galing sa pagkanta, marereflect yun sa kanyang pagsulat ng awit. Ano po, nakukuha niyo po yung illustration. So, ganoon din po sa Diyos. Ang Diyos po, because by His nature, He is beautiful, yung work of creation, marereflect yung kanyang beauty. Ngunit, hindi lamang po doon natin makikita yung beauty ng Panginoon kung hindi maging sa work of creation and glorification, yung pagliligtas sa atin at yung pagluwalhati sa atin, makikita at marereflect din natin doon, sabihin natin, ang ganda ng work of redemption, ang ganda ng paggawa ng pagliligtas ng Diyos dahil sa kanyang kagandahan. Pero hindi natin yan makikita naturally, yan ay special revelation. Makikita natin ang redemption and glorification through Scripture. So ito po, itong work na ito, nagre-reveal ito ng beauty. Same thing, meron din po itong beauty. Ngunit, pag kinumpara po natin ang beauty sa creation, mas merong greater beauty tayo makikita sa work of redemption and glorification. Ngayon, third, sa third po, ang theological aesthetic ay nakafocus po sa ating Panginoong Hesukristo. Yan. So nakikita niyo po yung progress from creation, general revelation. From Scripture, special revelation. Pero ultimately, the beauty of the Lord is revealed in Christ. So kung yung nakikita nating beauty sa creation, may makikita tayong beauty ng Diyos sa kanyang pagliligtas at sa pagluwalhati sa atin. Subalit, higit, meron tayong makikitang mas kaluwalhating kagandahan sa persona ng Panginoong Hesukristo. Yan po kaya ako po'y naniniwala na every regenerate person ay merong bagong pagtingin kay Kristo, ang kanyang puso ay bago at meron siyang bagong pagtingin na nakikita niya ang kagandahan ng Panginoong Hesukristo. So, ang kagandahan po nito, we can study, we can contemplate the beauty of God because God's eternal beauty is not hidden. Ang kagandahan ng Diyos ay hindi niya tinago from creation, redemption, glorification, and ultimately sa Panginoong Hesukristo, pinapakita ng Diyos ang kanyang kagandahan para i-admire natin. Kaya po, ang mga professing Christian na nababagot sa pagsamba, I will question them. Paano mo tinitingnan ng Diyos? Na kung nakikita natin ang kagandahan ng Diyos, hindi tayo kakatagpuin ng kabagutan sa pagsamba. Amaya po, mas makikita po natin yan. So, creation, ang nilikha ng Panginoon, it invite us to seek its beautiful creator. In other words, ang nilikha ng Diyos, hindi nagsasalita ang nilikha ng Diyos sa sinasabi niya, tingnan nyo kami na nilikha ng Diyos, di ba ang ganda namin? Hindi po ganoon. Kung makakapagsalita ang creation, hindi ganoon ang sasabihin ng creation sa atin. Ang sasabihin ng creation, tingnan nyo kami, gaano kami kaganda.
Kung nakikita niyo ang aming kagandahan, tingnan ninyo yung lumikha sa amin. Itinuturo tayo ng creation, hindi para ma-terminate at sambahin natin ang creation, kung hindi tinuturo tayo ng beauty ng creation sa kanyang creator. Kaya napakahalaga po nito. Ngunit makikita lamang natin ang tunay na kagandahan ng ating Diyos kung titingnan natin ang banal na kasulatan. Hindi po tayo tumitigil na hangaan ng creation. Ngunit mas magiging tama ang paghanga natin sa creation kung i-interpret natin ang creation based sa scripture. Kasi yung beauty of creation, nagtuturo ito that its creator is beautiful. So yan po ang theological aesthetics. Ngayon, ano ang focus ng theological aesthetics? Ano ang focus ng study and contemplation of the beauty of God? Hindi po creation, bagamat makikita po natin kasama yan sa pag-aaral, pero ang focus ng theological aesthetics, the study of God's beauty, is the beauty of Christ. Si Kristo po ang focus ng theological aesthetics. Si Kristo po. Bakit po? Dahil si Kristo ang pangunahin at pinaka-apex taluktok ng kapahayagan ng kagandahan ng ating Panginoon. Ito po ang sinabi ni Jonathan King sa kanyang aklat, The Beauty of the Lord. Theological aesthetic is directed primarily on the objective beauty of the person of Christ, the beauty of the work of Christ, redemption accomplished, and the beauty of Christ's works ongoing through the Holy Spirit. So kung titingnan po natin, ang focus ng theological aesthetic ay si Kristo. Paano natin makikita ang kagandahan ng Diyos? Kay Kristo. Through His person, work, and ongoing work. Kaya pag tiningnan natin ang, mamaya po, pag tiningnan natin ang regeneration, kapag tiningnan natin ang bagong mananampalataya na nilikha sa wangis ng Panginoon, yung regenerated heart is beautiful. Yung buhay ng regenerated, yung taong pinanganak na muli, meron siyang kagandahan dahil ang kanyang buhay ngayon ay hango na sa wangis ng Panginoong Jesucristo. That is why Christian life is beautiful, because every true Christian reflects the image of Christ, who is the apex of the beauty of God. Kaya dapat, ang mga mananampalataya ay makukonvict siya na mag-participate o gumawa ng mga ugly things dahil ang dapat nagre-reflect sa kanya is si Christ. At bilang reflection ni Christ, dapat na nagre-reflect sa kanya is yung beauty. Manghirap naman sigurong anuhin po ng isang tao, mananampalataya, tapos pag dumating, yan na naman siya. Kumbaga parang ang bigat ng kalooban ng mga kasama niya sa kanya. Hindi po dapat ganon. Ang nasa-sense dapat ng mga unbeliever o ng mga taong malapit sa kanya is may kagandahang nakikita sa kanya, sa kanyang character, the way she or he speaks, yung kanyang ginagawa, meron nakikita dapat, distinguish siya at nakikita dapat sa kanya, there is beauty in this person. At yung beauty na yon, kung di nila titingnan ng Panginoong Jesucristo, hindi nila maintindihan na yung beauty na nakikita ng mga tao sa kanyang character kasi the image of Christ. Kaya the transformed life is beautiful because it reflects the beauty of Christ. Napakaganda ng binagong buhay dahil ito'y sumasalamin ang kagandahan ni Kristo. Isa pang sinabi ni Samuel Parkinson, Irresistible Beauty, ang sabi niya, since all divine revelation, lahat po ng kapahayagan ng Panginoon, whether theophany, whether yung burning bush, yung burning bush, Isaiah 6, last time, yun po yung aking minessage sa inyo. Isaiah 6, ano nakita ni Isaiah? The Lord is sitting on the throne, high above, lifted up. So, all revelation is a manifestation of divine glory. Lahat ng kapahayagan ng Diyos ay kapahayagan ng kanyang kaluwalhatian. And since all manifestation of glory entails a manifestation of divine beauty, the whole of Christ's person and work is the apex of the divine
revelation of beauty. Yung nakita ni Moses na beauty sa burning bush, yung nakita ni Isaiah sa temple, yung nakita na ni Ezekiel sa Ezekiel chapter 1, mga kapatid, may mas higit tayong view. Meron mas kayang higitan ng mga kagandahan na yon dahil ang revelation ng Diyos kay Kristo is the apex of God's revelation of His beauty. Yun ang taluktok ng kapahayagan ng kaluwalhatian ng Panginoon. So na kay Kristo ang tunay na mukha ng kagandahan ng Diyos. Tingnan niyo po, meron ako diyang inilagay na 3 talata. Ang Panginoong Jesucristo, hindi lang niya ipinapakita ang kanyang sarili. Yung nakikita nating kaluwalhatian is not about the beauty of Jesus Himself. Yung beauty na nakikita natin kay Kristo is the beauty of the one triune God. In other words, ang nakikita nating kagandahan kay Kristo ay kagandahan ng Diyos bilang 3 persona as a triune God. So paano nangyari yon? Kapag tinignan ko si Kristo, yung kagandahan at kaluwalhatian na nakikita natin sa Kanya, yun ang kaluwalhatian ng Diyos, ng tunay na Diyos. Ano ang kalikasan ng tunay na Diyos? May 3 siyang persona. So ibig sabihin, yung kaluwalhatian na nakikita natin kay Kristo, yun ang kaluwalhatian ng iisang Diyos na may 3 persona. So paano po natin patutunayan yan? Colossians chapter 1 verse 15. He is the image of the invisible God. Ang tanong po sa Colossians 1:15, sino yung God dyan? Hindi, ang sabi ng iba, God the Father, hindi po. Ang God na tinutukoy dito, invisible God, is the one true God. At sino ang one true God? Triune in person, Father, Son, and Holy Spirit. So ibig sabihin, yung image na pinoportray ni Christ na hindi natin nakikita as the invisible image of God, yun ang nakikita natin kay Kristo. So anong image ang nakikita natin? Based sa ating lesson, anong beauty ang nakikita natin? Anong image ang nakikita natin kay Christ? The image of the invisible triune God. Ano po? Does it make sense po? Colossians 2:9. In Him, sa Panginoong Jesucristo, the fullness of deity dwells in a bodily form. Now, yung salitang deity dyan, yan po'y sa pinakamabilis na paliwanag to avoid technicalities. Ang ibig sabihin po ng deity dyan, what makes God, God dwells in Christ. Okay. Pag-usapan po natin, what makes God, God? Hindi po being eternal. Hindi po being immutable. Dahil lahat ng iyon, isang sangkap sa Panginoon. Hindi siya parts. Ano po, kung familiar, alam ko tinuro ni Brother Jesus, divine simplicity. What makes God, God is He is triune in person. Triune in person. Therefore, what makes God, God, yung God na yon must be triune. Okay? Ang sabi ng text, the fullness of deity, that what makes God, God, dwells in Christ. So ano yung nagdadwell kay Christ? Anong glory, anong beauty nakikita natin? The beauty of God as triune God. Therefore, ang nakikita nating beauty sa Panginoong Jesucristo is the beauty of the invisible triune God. Kaya po, ang buhay Kristiyano, ito po isang proseso ng kapag nakikita natin lalo yung kagandahan ng Panginoong Jesucristo, the beauty of the triune God reflected in Christ, mas nakikita natin na nagkakaroon tayo mas nakikita natin yung ugliness ng sin. The more yumayaman tayo sa pagkakilala sa Panginoon sa kanyang kagandahan, the more na nakikita natin yung ugliness of sin. So in the process, ang ating buhay bilang mananampalataya, nade-develop yung stronger desire sa Panginoong Jesucristo. So hindi magiging kabagot-bagot ang pagsamba. Because yung ating sinasamba, we are very attracted to Him. Sa Kanya na ating sinasamba because of His beauty. So yan po ang focus ng theological aesthetics. Again, hindi ko po may elaborate lahat.
But you get the gist, ano po, kung ano ang trajectory ng theological aesthetics. Makikita natin ang beauty ng Panginoong ng Diyos in the person of Christ, but not just the beauty of God, the true beauty, yung true beauty, eternal beauty as triune God. Ngayon, unawain po natin yung beauty. Again, hindi ko po may elaborate ang lahat ng aspect ng pag pinag-aralan natin ang beauty. Pero kung titingnan natin, pag sinabi nating beauty, dahil beauty ang ating pinag-aaralan, meron kagad tayong ideya ng beauty, pero kailangan nating itama muna yon. Ano po, meron tayong ideya what is beauty. Pero yung beauty nating pinag-aaralan dito must be defined at dapat biblical idea of beauty. For example, may ideya tayo sa kung ano ang beauty. Dahil ang first encounter natin ng beauty, ng kagandahan, ay earthly beauty. Alam natin kung ano ang kagandahan, ano ang beauty, dahil instinctively na i-encounter natin yung beauty, hindi natin sinabi na, yung kanyang kulay, yung combination ng ganito, yung kumbaga parang na-define, naunawaan natin by definition ang beauty, kaya sasabihin natin, maganda ito kasi by definition ito ay maganda. Ang totoo po niyan, hindi natin natutunan ang what is beauty by definition. Kung hindi natutunan natin ang beauty first by experience, not by definition. Hindi nung sinabi yung maganda ang upuan, hindi dahil yung kanyang symmetry, yung kanyang angle, yung kanyang proportion to, beautiful. Based sa deduction ko, beautiful ito. Bakit? Kasi yung smoothness, yung kanyang sturdy siya, stable siya, saka sasabihin natin, maganda to, beautiful. Hindi po ganon. Pag tiningnan natin, hindi natin tinitingnan yung details, alam natin, maganda agad. Captured kaagad tayo. By instinct, alam kaagad natin na maganda. So yun yung first encounter natin ng beauty. For example, i-consider natin ang isang magandang kanta. Halimbawa, may narinig tayong isang magandang kanta, isang awit, hindi natin muna tinitingnan yung paano ito sinipra, paano yung kanyang melody, yung kanyang mga keys, pinakinggan natin pag tumama. Beautiful song. Bakit? Yung kanyang key, yung kanyang range, yung lahat tama. Hindi ganon. Pag napakinggan natin, kahit hindi natin i-define, hindi natin alam yung melody, hindi natin alam yung mga principles, how to define or how to create a music, sasabihin natin, maganda yung kantang yan. Hindi natin kailangan yung definition. So nakikita niyo po, meron tayong instinct na meron tayong instinct na alam natin kagad kung ano ang beauty. Again, pag pinag-usapan natin ng sunrise, kapag nakita natin yung sikat ng araw, hindi natin sinabi na maganda ang pagsikat ng araw dahil nakikita natin yung refraction, yung atmospheric, yung line, yung kanyang horizon, yung hindi natin muna ina-analyze at sasabihin natin based on my educated analysis, beautiful. Hindi po. Kundi sasabihin kaagad natin, beautiful sunrise without knowing the definition what is beauty. So, by experience, tinuturuan tayo na kapag meron tayong nakitang beauty, ano ang una nating nararamdaman? Kapag nakakita tayo ng kagandahan, it gives us delight, kasiyahan. Tama? Pleasure. Masisiyahan tayo, naaakit tayo. At kapag nakita natin yung beauty, tumutugon tayo kasi naunawaan natin. Hindi nauuna yung ating deduction kung hindi arrest kaagad tayo ng beauty na nakita natin. Dahil yung beauty na nakikita natin is already there. Halimbawa, sa akin pong tingin, itong pulpito nyo po ay maganda. Hindi dahil sinukat ko, tinignan ko yung angulo, tinignan ko yung quality ng kahoy. Sa akin po, ito ay maganda. Without knowing ano yung materials ito. Kasi nakita ko na po kaagad, walang investigation na nagaganap, nando na. Ibig sabihin, hindi ako nag-create ng beauty. Narito na yung beauty. So ganun po
ang ating pagkaunawa sa beauty. Pero pag tiningnan natin yung beauty ng Diyos, hindi po ganoon. Kailangan natin ng regenerated heart. Iba yung beauty ng Diyos kapag nakita natin yung beauty ng sunrise. Bagamat may reflection yun ng beauty ng Diyos, pero iba ang tugon ng isang regenerated heart kapag tiningnan niya yung beauty ng creation. Dahil dito po, gusto ko pong ipakita po sa inyo, ang beauty is objective. Yan ang kailangan nating tingnan. Beauty is subjective and grounded in God. Pag po sinabi nating objective, ito ay totoo, bagamat kakaunti na sasabi na ito ay hindi totoo, regardless how you feel personally sa isang bagay, whether you accept it or not, whether other people like it or not, kung ito ay beautiful, it is beautiful. So yun po yung ibig sabihin ng objective. Kahit maraming, halimbawa po, marami ang hindi umaayon sa Biblia na ito daw yung objective truth. Ito yung objective truth, paniwalaan man nila o hindi. So ang nag-establish ng truth is God. Same thing sa beauty. So pag sinabi nating beauty is subjective, ang ibig sabihin po niya na hindi natin sinasabi na kaya naging maganda ito dahil ako yung nagsabing maganda. Nangyayari po yun sa mga kaibigan ko kasi ako po ay karpintero. Kapag po nakita, tingnan mo bro, ang ganda ng pagkakagawa nung yung ganito. Sabi po ng aking kaibigan, hindi ko nakita yun. Na feeling niya, kaya naging maganda sa kanya yun kasi ako yung nag-impose. Mali po yun. Hindi tayo nag-i-impose ng beauty. Yung beauty ay naroon na. Ang ginawa ko lang is in-acknowledge ko, na-perceive ko. Ano po? So ganun po ang pag sinabi nating beauty is subjective, hindi tayo nag-create ng beauty, hindi tayo yung nag-i-impose ng beauty. Ang beauty po ay parang pag sinabi nating beauty, hindi ito nakabatay sa preference. Dahil maraming maganda sa akin, marahil sa inyo po, itong mas magandang illustration ito. Marahil sa inyo, tinitingnan niyo po ito as ordinary pulpit. Ano po? Ganun. Pero sa akin po, may nakikita akong ganda sa pulpito na ito dahil yung kanyang kapal, yung kanyang kahoy, na kaya ako may ganoong klase ng taste, kasi ako po ay karpintero, medyo may alam sa kahoy. So, ibig sabihin po noon, hindi dahil ako yung preference ko, ito, kaya ito maganda, hindi po. Without my preference, itong pulpitong ito ay beautiful, hindi dahil ito yung aking personal preference. Nagkataon lang na medyo mas may knowledge ako pagdating po sa mga kahoy at sa mga struktura pong ito. Ngayon, ang lahat po ng ating nakikitang kagandahan, meron po yung moral, hindi po tayo neutral. Ano po ang nangyayari ngayon sa marami? Kapag nakita nila na maganda ang isang bagay, for example, ang mga pagan, maganda ang buwan, maganda ang araw, maganda ang creation, maganda ang mga puno na ito, anong ginagawa ng mga pagan? They worship the beauty of creation. So, ibig sabihin, ang pagtugon natin sa beauty ay merong moral aspect. May moral aspect. So, pinapakita po nito sa atin na kung ang isang tao is not regenerated, wala sa kanyang spirito ng Diyos, makikita niya yung beauty. Without the Spirit of God not being regenerated, makaka-perceive tayo ng beauty. Pero, ang isang taong unregenerated, kapag katiningnan niya yung beauty, there is a tendency na i-worship niya at mas i-value niya yung bagay na yon na nakikita niyang maganda. So sa regenerated, kapag nakakita siya ng magandang bagay, yung magandang bagay na yon, hindi niya sasambahin yun, kung hindi, yung kanyang beauty, joy, and pleasure na nararamdaman niya towards that object, dadalhin ito pataas. Sasambahin niya ang Panginoon at sasabihin niya, Panginoon, napakaganda ng creation mo na ito. Hindi niya sinamba. In-acknowledge niya yung beauty ng object, pero yung source ang sinamba niya, hindi yung object. So,
Beauty, therefore, is God's own perfection and glory reflected in His creation. Kaya bilang regenerated, lahat ng beauty na ating nakikita po dito will teach us hindi ma-determinate at hindi magiging object of worship yung object kung hindi dadalhin tayo sa pataas. Kaya sinabi po ni Jonathan na Parkinson, our experience of beauty begins below. Yes, but it must not stay there. The beauty we experience in creation has the purpose to direct our attention to the God who is beauty. So anong hamon po sa atin? We must not idolize the beauty of creation, but let this beautiful creation lead you to worship and admire its creator. Yung ganda nito ay hindi dapat magdala na ito, isambahin natin, kung hindi lalo nating sambahin at i-admire, hangaan yung creator ng napakagandang kalikasan na ito. At lahat ng kagandahan, all beauty, whether in creation or in heaven, is meant to lead us to Christ. Lahat po ng ating beauty na nakikita. Kaya nga po, pag may nakita tayong beauty, nasiyahan kayo, pumunta kayo ng Tagaytay at nakakita kayo ng magandang, ang ganda ng tanawin na ito. Sabihin niyo sa inyong sarili, though ang scenery nito ay napakaganda, it reminds me na itong beauty na ito, may mas maganda, mas merong nakakahigit na beauty dito, ang beauty ng Panginoong Jesucristo. Kaya dapat, every experience of good and beauty, dapat nagtuturo sa atin yun. Meron ditong greater good, may greater beauty dito. I-enjoy natin yung beauty na yun, pero i-acknowledge natin, bagamat ito'y beautiful, compared to Christ, it will pale. Mamumutla, kumbaga. Hindi may kukumpara. So, ang beauty po ay divine attributes. Ayan, hindi ko na po mabibuild kung paano naging attribute ang beauty. So, I will go straight forward sa aking thesis na meron po kasing mga nagtuturo na hindi daw po attribute ang beauty. Hindi siya katangian ng Diyos. Ako po ay hindi sang-ayon doon. My position is that beauty is a true divine perfection. Ibig sabihin, attributes, katangian niya ng Panginoon. Alam niyo po kung bakit? Dahil ang banal na kasulatan ay patuloy at consistent na nag-a-ascribe ng kagandahan sa Panginoon. For example, Exodus 8:2. Pag tiningnan 28:2, makikita niyo po dyan yung glory and beauty ay parallel. Pinagpantay yung kaluwalhatian ng Diyos at ang kagandahan ng Diyos. Psalms 27 verse 4. Anong sabi ni David? Isang bagay lang ang kanyang minimithi. To behold the beauty of the Lord. Psalms 96 verse 6. Sinabi doon, splendor and majesty before Him. So, language of beauty. Tama po? Language. Dinidescribe ang Panginoon as majestic, full of splendor, in other words, beautiful. Psalms 145, verse 5, mamaya, yan po yung ating text, sinabi doon, on the glorious splendor of your majesty, I will meditate it. So ano yung subject of meditation? Glorious splendor of your majesty. Again, language of beauty. Isaiah 33, verse 17, the King in His beauty. So pinapakita po dito, ina-ascribe na ng banal na kasulatan that beauty is one of God's divine perfection. Pag sinabi pong perfection attributes, ano po, inang tawag ng iba doon, perfection or attributes, katangian, iisa lamang po ang ibig sabihin noon. Dahil hindi pwedeng mag-ascribe ang banal na kasulatan sa Diyos na part niya. Hindi pwedeng sabihin na maganda ang Diyos sa isang bahagi, hindi po. Pag may inascribe o inilarawan ng Diyos sa ganitong paraan, that is God Himself. Alam niyo po ba na ang Diyos ay hindi siya maling sabihin na may taglay na pag-ibig ang Diyos, hindi siya accurate. Kung alaalala niyo po yung divine simplicity, ang Diyos po ay hindi accurate na sabihin may taglay na pag-ibig. Totoo yun, may taglay na pag-ibig ang Diyos pero hindi accurate. Bakit po? Dahil ang Diyos ay hindi nagtataglay ng pag-ibig. Ang Diyos mismo, yung pag-ibig. Siya yung, by His nature and being, siya ay pag-ibig. Therefore, if ina-ascribe ang beauty sa Panginoon, hindi siya nagtataglay ng kagandahan. By His nature and being, sa kanyang buong kalikasan, siya'y maganda. Kagandahan, kalikasan niya yun.
kalikasan niyang maging maganda. Sa Korea, hindi sila likas na gwapo at maganda, kaya huwag po kayo mapepeke pag nanonood kayo ng Korean novela, gaganda ng mukha nila, ano po. Huwag kayo mapepeke, hindi po nila nature yon. Salamat po sa siyensya, sa science. Pero ang Diyos, hindi niya kailangan ng retoke because by nature, by who He is beautiful and magnificent. Walang kapantay ang kagandahan ng Panginoon. So therefore, I conclude na ito'y katangian ng Diyos, attributes niya ito. Number 2, pag tinignan po natin ang divine beauty at divine glory, pwede ko po sigurong, nasan po yung ating mahiwagang eraser? Pag di po siya lumabas, magbabagong isip ko. Yan. Burahin ko na po. Pag nakita po natin ang beauty, ang beauty po, sa number 2, to summarize my point, ang beauty, lagi po natin yan makikita kapag pinahayag ng Diyos ang kanyang glory. Ayan. Gusto ko pong ipaliwanag na kapag po sinabi nating divine glory, ang Diyos ay nagpapahayag ng kanyang katangian. Halimbawa po, nagpakita ang Diyos ng kanyang power. Halimbawa po sa Exodus event. Ang Exodus event is manifestation of God's glory. What kind of glory? Power. So, pag sinabi natin God reveals His glory, kaya heaven and earth, Romans chapter 1, the heaven, Psalms 19 verse 1, the heaven declares the glory of God. Anong glory yon? Based sa Romans chapter 1, 18 to 21, ang glory na yun ay wisdom, power, and goodness. So, yung glory, na pag sinabi ng scripture na divine glory or glory of God, it pertains to His attributes. May katangiang pinapahayag ang Diyos. So, every time na pinapahayag ng Diyos ang kanyang glory, ang kanyang power, doon sa context na yun, nakikita natin yung power ng ating Panginoong Hesukristo. Now, dyan po tayo sa number 3. Ito po yung pinapaliwanag ko. Sa number 2 po muna tayo. Sa number 2. Lagi pinapakita ng Diyos ang kanyang kagandahan kapag pinapahayag niya ang kanyang katangian. Halimbawa po, bakit kapag pinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan is powerful? Bakit po? Pag ba pinakita ng isang dictator ang kanyang kapangyarihan, makikita nyo ba na beautiful ang power niya? Example po si Hitler, very powerful man. Pero pagka in-exert niya, kinilos niya yung kanyang sarili at ginamit niya ang kanyang kapangyarihan, nagagandahan ba kayo sa kapangyarihan niya? Hindi. Bakit po? Ginagamit niya ito to kill millions of Jews. So may power siya, pero hindi beautiful yung power niya kasi ginagamit niya ito sa pangit na paraan. So, what makes God power beautiful? Dahil yung kanyang power does not contradict His holiness. Kapag ni-yield o kumilos ang Diyos powerfully, yung power na yon will manifest His goodness, His wisdom, His grace. So, yung kanyang power, hindi magko-contradict sa kanyang mercy, hindi magko-contradict. Kapag naging merciful ang Diyos, hindi siya nagiging mahina. Kapag naging gracious ang Diyos, hindi siya nagiging weak. So, every time na nagmamanifest ng glory or power or attributes ang ating Panginoon, it reveals that power or that grace na pinakita niya or that goodness is beautiful. Dahil mamaya po, ipapakita ko ito sa ating sermon, every time God acts, if God acts powerfully, He acts powerfully in goodness, in mercy. Lagi yung power niya always manifest His mercy, goodness. Kapag gumawa ang Diyos with goodness, yung goodness na yon is powerful, merciful, and gracious. Kapag ang Panginoon as gracious, it will be powerful, merciful, and loving. And just and holy. So, ganun po yun. Na number 3, kaya po kapag binanifest ng Diyos ang kanyang glory or power, makikita natin, God is beautiful kasi pinapakita niya yung kanyang beauty sa kanyang mga
action, sa kanyang mga gawa. So divine beauty in the context of theophanic glory, natatandaan niyo po ba na sa Isaiah 6 may nakita si Isaiah na theophany, na ang Diyos ay nakaupo sa mataas at mataig na trono. Sa Revelation 4, yung throne room. Sa Ezekiel chapter 1, nakita natin yung vision of God. So lahat ng pagpapakita ng Diyos, kapag po sinabi nating theophany, ang Diyos ay merong visible manifestation. Like sa burning bush. Yun po ay theophany dahil gumamit ang Panginoon ng visible form. Kay Joshua, kay Jacob, angel of the Lord. So lahat pong yun, ang tawag doon ay sa iba, Christophany. Pero ibang subject po yun, and I do believe tama yun. Pero for the sake of clarity, pag sinabi natin theophany, it means ang Diyos ay gumagamit ng visible form. At kapag may theophany, for example, focus tayo sa Exodus, bagamat wala po dyan yung talata. Sa Exodus, sa burning bush, ano nakita ni Moses? Bush, burning, pero yung bush hindi na tutupok. Makikita po natin dyan yung nature ng ating Panginoon. Makikita nyo dun yung beauty ng kanyang nature. Yung kanyang holiness and yet unapproachable kasi the ground is holy. So pinapakita po na every time ang Diyos ay magpapakita ng theophany, hindi ito panlabas na anyo ng kagandahan. Hindi nagpapakita ang Diyos na pinapaganda niya yung kanyang sarili. Magpapakita ako kay Moses. Siyempre kailangan maganda. Yung, burning bush. Para mamangha si Moses. Maganda. Hindi po ganoon na ginagawa ng Diyos. Pinakita ng Diyos ang kanyang sarili in burning bush because that is who God is. Yun ang kanyang nature, holy, consuming fire. Ganoon po ang ating Panginoon. So every time nagpapakita ang ating Panginoon, it is a declarative of who He is by nature. So meron po akong 5 summarizing points at sana po ako hindi naging mabilis ang aking teaching po sa inyo. 5 summarizing points. Una po, God is the source of all beauty. Yan ang kailangan po nating tandaan. Kaya kapag may na-experience kayong beauty, may natikmang kayong masarap, may naranasan kayong maganda, acknowledge na God is the source of this beauty or good. Halimbawa, nakatingin kayo ng masarap na pagkain, pasalamatan nyo yung nagluto. Pero ultimately, acknowledge ninyo, by providence of God, naranasan mo yung tasty food na yon, yung wonderful experience na yon sa isang scenery because of God. Ano po? God is all the source of beauty. Whether in music, food, scenery, God is the ultimate source of all beauty. Number 2, the Bible teaches us how to recognize real beauty. Paano po natin titingnan yung beauty na yon? Tinuturuan tayo na i-recognize natin ang beauty by acknowledging it that God is the source of that beauty. Hindi tayo nag-i-impose. Ano po? Wag nating akalain na halimbawa po sa akin, maganda po ito. Pero sa iba, baka sabihin, hindi maganda yan. Maganda dapat ganito, ganyan. Sa akin po, maganda ito dahil it serves its purpose. Yung speaker, 2 speaker, yung inyong amplifier, yung TV, bagamat sa iba, sabihin nila, hindi maganda. Sa akin, maganda yan because it serves its purpose, its design. Ano po? So, ibig sabihin, hindi tayo nag-i-impose ng beauty. Third, creation shows God's beauty. Yun po yung napakalinaw. Ang sabi po ni John Calvin, ang creation daw po ay theater of God's glory. So, huwag naman po kayo maging vlogger na pinapakita niyo ito yung creation. Pwede naman i-appreciate yung beauty na hindi nyo kailangan mag-vlog. Ano po? Pero, always acknowledge the glory of God that is revealed in creation. Number 4, ang tandaan natin na para makita natin ng lubos na kagandahan ng Diyos, tumingin tayo sa Panginoong Hesukristo. Ano po? Ang Panginoong Hesukristo. And 5th, hindi ko na po i-elaborate yung number 4 dahil doon po sa ating heading number 2, yung focus ng theological aesthetic, si Kristo po yun. Number 5, beauty helps us how Christian, yung ating Christian living, yung ating Christian worship. Mamumold po ito. Hindi po, kumbaga parang makukonvict na hindi dapat ako tinatamad ngayon. Bakit ako tinatamad? Napakaganda ng aking Diyos. Bakit ko pinipili itong mga pangit na bagay na ito? Napakaganda ng Diyos. Kumbaga, magkakaroon tayo ng magiging conviction natin,
iko-convict tayo nung teaching that God is beauty, the way we choose. Bakit ko kailangan panoorin itong vlog na ito? Bakit ko kailangan panoorin itong mga ito? Hindi nare-reflect nito yung beauty ng Panginoon. So, lalo po sa worship, ang pagsamba will become full of excitement, fire. Alam niyo po, mga kapatid, kalugian ng isang mananampalataya ng kanyang buhay kapag hindi siya dumalo ng pagsamba. Alam niyo po kung bakit? He missed the revelation of God's beauty in the preaching of the Word.